Sa totoo lang lang, sa totoo lang lang, sa totoo lang lang, sa totoo lang yung lahat. Sa totoo lang lang, sa totoo lang lang. Magandang umaga, tanghali, gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po naman si Ricky Rivera at exclusive po ito at maaaring sabihin po na kahindik-hindik na report, no? Sapagkat lumabas na po yung coroner's report ng LA County. Ano tong coroner's report ito? Ito po yung tungkol sa pagkamatay noong March 8, 2025 ni Paulo Tantoco. Okay, konting background ha. Si Tantoco po ay asawa ng ating social secretary. Ito po yung secretary ng ating First Lady, Lisa Araneta Marcos. No, kung matatandaan ninyo, yung March 8, nandun po sila sa Beverly Hills at nagkaroon po doon ng isang event na kung saan ino-honor itong mga Filipino filmmakers at naimbitahan po ang ating First Lady doon. At syempre, bit-bit niya, syempre, yung kanyang social secretary na asawa po ng Paulo Tantoco. Ito po yung anak ni Iggy Arroyo. No? So, to make a long story short, nagkaroon po ng mga piging-piging doon and then nag-dinner po, ito pong si Paulo Tantoco, kasama po ng kanyang asawa at ang First Lady at ang kanilang iba't iba pang mga kaibigan, doon po doon sa hotel na kung saan ay nakabilet ito pong si Tantoco. No? At sang-ayon po rin sa report, ay nanatili po doon hanggang gabi ang ating First Lady at on or about 10 yata, or basta gabi pa rin ho yun, umalis po ang ating First Lady doon at bumalik doon sa kanyang sariling hotel. No? At ano po ang nangyari kay Paulo Tantoco? No? Noong mga 11 o'clock po, ay tumawag po ng 911, ito pong asawa, 11 o'clock po ng umaga to ha, tumawag po yung kanyang asawa at nireport na naghihingalo nga po itong si Paulo Tantoco. At makaraan po ng kanyang sa kabila po no ng paglalapat ng first aid dito po kay Paulo Tantoco, ito po ay namatay. Nung March 8 po yan, 2025. Okay? O pagkatapos na namatay, anong nangyari? So tinintay po natin yung coroner's report at lumabas na po yung coroner's report na nagsasabi na ang cause of death dito pong si Paulo Tantoco, no, ay walang iba kundi cocaine abuse. Okay? Cocaine effects ang nakalagay. Cocaine effects. Ito po yung cause A. Wala pa po ang cause B at cause C at cause D. No? At isa rin po sa tinignan ay yung mahina niyang puso. No? Kasi alam niyo naman ho sa mga nagko-cocaine ano bang epekto ng cocaine? Sa mga gumagamit po ng droga, ang tawag po sa cocaine ay upper. Ibig sabihin na-hyper ka niyan, no? Para ka naka-steroids, ika nga. No? So, kadalasan, ang cocaine po, doon sa mga mayayamang mga executives ng mga kumpanya, siyempre, stress na stress yung mga yan at kinakailangan ng energy. So, ginagawa nila, ina-expedite po nila yung proseso, sino-shortcut nila, imbis na mag-vitamin supplement sila, nag-ano na lang po, nagko-cocaine. So, ibig sabihin, yung previous po nating update na white powdery substance, na-identify na ho bilang cocaine. Cocaine po. Okay? So, yan po ang kinamatay ni Paulo Tantoco. Sang-ayon sa LA County. No? So, makikita niyo po yan, maski sa website o kaya mag-request ho kayo ng copy. Pero patuloy pa ho. Doon sa coroner's report, ang nakalagay po doon ay deferred. Ibig sabihin, patuloy po yung ongoing yung kanilang investigasyon. Maaaring magkaroon pa ng cause B yan, ng cause C, o ng cause D. Pero yung cause A, maliwanag na maliwanag po, nakalagay po doon sa dokumento ay cocaine effects. Cocaine effects. Okay. Ano pong sinasabi nito? Ito po ba ay pwedeng gamitin? For example, nasabihin na
ang ating first lady ay gumagamit din ho ng ipinagbabawal na gamot. Ang sagot po doon ay hindi definitive. Bakit kamo? Ang dami ho, pwede ho yung biktima lang ho, si Paolo lang ang gumamit, di ba? Kasi wala naman hindi naman ho yata na blood test yung ibang mga kasama niya doon sa kwarto na kung saan siya ay namatay. Ngunit, maliwanag po dun sa mga police investigation na in-interview rin yung mga kasama niya dun sa kwarto nila. At sino-sino yung mga kasama niya sa kwarto ay mga iba-iba ho yan. Sa mga susunod na panahon po, sasabihin natin. Pero karamihan po ng mga nandun ay mga kasama nila dun sa party. Para doon sa mga Filipino filmmakers sa Estados Unidos. Pero ang tanong, kung kasama ho doon ng ating kagalang-galang na First Lady, meron din isang witness doon na sinabi na opo, magkasama sila. Ngunit, nung gabi na yon, bumalik po ng kanyang hotel, ito pong ating First Lady, Lisa Araneta Marcos. Okay. So, meron ng coroner's report na matay ng cocaine effects. Okay. Kung namatay ho ba ng cocaine effects, yung isang tao, maaaring sabihin mo na nagko-cocaine din yung kanyang grupo. Masarap isipin na gano'n, di po ba? Kasi, siyempre, yung ginagawa ng kaibigan mo, maaaring ginagawa mo rin. Pero wala hong ganyang conclusion pa. Hintayin po natin yung police kung ano pong conclusion. Kasi marami ho talagang naglilipa ng mga balita na nagsasabi ininjikan daw ito pong si Paolo Tantoco ng isang ng cocaine doon sa kanyang bloodstream kaya mabilis na nag-react yung kanyang katawan. Ibig sabihin nun, medyo mahina-hina yung puso nitong biktima kaya nagsuccumb doon sa epekto ng cocaine. So, ang tabayanan po natin yan. Ano bang epekto sa atin yan? Bakit ko kinatalakay yan dito? Well, simply because ito po ay asawa ng isang opisyalis ng gobyerno. Kaya mahalaga ho na malaman din natin mga pampubliko paano namatay itong taong ito. At paano nakalusot yung droga sa kanya. Di ba po? Kasi maraming magsasabi, baka na-smuggle ng entourage yan ng Pilipinas. Alalahanin niyo po, nung pumunta po doon yung entourage ng asawa nitong biktima, kasama ang ating First Lady at ibang mga cabinet secretary daw, sila pumunta doon ng under the what we call diplomatic status. Ngayon, pag diplomatic status doon, hindi ko katulad natin mga ordinaryong mamamayan na dumadaan sa kung ano-anong mga retikitos o doon kung ano-anong mga security checks. Yan po ay hindi. Kasi paggalang ho yan. Iyan po ay tradisyon at kagawian sa international community. Na kapag ikaw ay diplomat, hindi checkin yung bag mo, hindi checkin yung person mo, etc. Ibig sabihin, kung magdala ka man ng droga doon o whatever, pwede mong gawin kasi hindi ka naman checkin. Or sino kaya nagbigay sa kanila ng cocaine nung panahong nandun sila? Yan po at iba pang mga tanong ang dapat na sagutin ng LA Police. At ma-include sana yan dun sa ongoing investigation hingin po dito sa pagkamatay ni Paolo Tantoco. Tabayanan po natin yan dito sa Current PH TV. Ako po naman si Ricky Rivera. Magandang umaga po.